Hello mga ka-babes! Welcome back again sa my YouTube channel. For today's vlog mga ka-babes ay gusto ko lang basahin yung mga sa comment section ko regarding sa kamusta na ba daw yung pag-a-apply namin ng partner ko pa-cross country mula dito sa Doha, Qatar papuntang Europe country. So, basahin ko lang muna yung mga nagko-comment. Bale, ang sabi is, hello po, kapag dalawa po kayong sabay na nag-apply, sabay din po ba kayong makakaalis and legit po na 1,200 euro salary? Kasi based on my research po, nasa 814 yung new minimum wage po nila. Plan din po sana namin mag-apply ng partner ko. Nandito din po kami now sa Qatar. So, alam mo, yan din yung gusto naming dalawa ng partner ko na sabay kami makakaalis. Doon sa, kung napanood yung mga dati kong vlog, talagang sinabi namin doon sa consultancy na gusto talaga namin na sabay kami makakaalis. Which is, pumayag naman sila at saka depende kasi daw yun sa company na kung sinong magsiselect na kailangan talaga nila ng mga aplikante. Kaya niline up lang muna kami. So, ibig sabihin nun, waiting kami sa kung sinong company yung mag-a-accept nun. And yung sinasabi mong 1,200 euro salary, yun kasi yung sinabi sa amin ng consultancy dito sa Doha, Qatar nung nag-inquire kami. Pero dun sa 1,200 euro is ililes pa nila yung sa tax. Pero libre na lahat. Free transportation, free accommodation. Yung sinasabi mo na 814 minimum wage, yun nga, kapag 1,200 tapos syempre, i-deduct pa yung tax, 'di ba? So, yun. Magiging ganun din kasi bawasan mo pa ng pagkain mo everyday, 'di ba? Tapos, meron din nag-comment na sa one step di kayo natuloy, ma'am. Legit po ba sila? Ayan. Itong one-step services, mga ka-babes, is 100% talaga silang legit dito sa Doha, Qatar. Kahit na bago pa lang sila dito. Kasi, bakit ko nasabi, mga ka-babes? Kasi ang dami na rin nilang napaalis na mga kababayan nating mga OFW. Mga Filipino nationality lang yung napapaalis nila. Actually, dito rin kami mag-a-apply. Mamaya ikukwento ko sa inyo anong nangyari, bakit kami lumipat ng agency. Pero sure talaga ako mga ka-babes, 100% na legit sila. Kasi yung ka-workmate ko, doon din nag-apply and may visa na siya at saka flight na niya next month. Dapat nga magkakasabayan lang kami pero nalihis kasi kami ng landas dahil pasaway ako. Charis. So, ayun. So, meron pa nag-comment, ano balita po dun sa one-step consultancy, ma'am? Di kayo natuloy dun. So, yun nga. Yung kung napanood nyo nga yung mga dati kong vlog about nga dun sa nag-inquire kami sa one-step services. So, yun. Hindi nga kami natuloy dun kasi nga nalihis nga ako ng landas na idamay ko pa yung partner ko. So, napunta kami sa ibang agency. Pero huwag kayong mag-alala mga ka-babes. Babalitaan ko pa rin naman kayo kasi dediretso pa rin kami. Magpapatuloy pa rin kami ng pagpaprocess ng mga documents namin sa one-step services. Basta ikukwento ko sa inyo yan maya-maya. Tapusin ko lang tong mga binabasa ko kasi yung mga comment nila. So, kasi nakakatuwa kasi kahit konti lang yung viewers, at least may mga concern pa rin, di ba? So, yun, overall, magkano po magagastos sa 9,000 reals na yun? Kasama na po ba yung gastos sa plane ticket at health insurance? Actually po, yung sa 9,000 reals, hindi pa po kasama yung ticket doon. Ikaw talaga, separate, personal expenses mo yon. And actually mga kababes, 10,000 reals talaga yon. Pero sabay kasi kami ng partner ko, binigyan kami ng discount ng agency kasi nagtanong din ako kung pwede nila kami mabigyan ng discount. And yun, pumayag naman sila.
So, naging 9,000 reals. Pero yung sinasabi mo na plane ticket, yun. Siyempre, kami na yung magbo-book nun. At saka marami pang mga ibang gastusin like yung pamasahe, tapos pagpunta sa mga embassy, VFS, yung mga tinatawag, ganun. Iba pa yun, iba pang personal expenses. Kaya wag mong isipin na total is 9,000 reals lang talaga yung magagastos mo. Kaya kapag ka mag apply ka talaga ng pa-Europe country mga kabibs, dapat ihanda mo ang pera mo kasi hindi po basta-basta yan. So, yun. Kailangan pala magbaon ng maraming kubus para makatipid doon. I-check ko yan, kabayan. Good luck sa ating lahat. Yes. Sabi nga nung ka-workmate ko na meron na siyang visa papuntang Europe sa Hungary. Sabi niya na more on, ang kakainin na lang niya is more on mga vegetables, fruits, kasi yun lang ang mura. Basta wag lang talagang i-convert. So, ganun talaga. Pagka pumunta ka talaga ng Europe, syempre, expect na natin na mahal. Magkano din ang 1 euro sa Pilipinas? 60? Ngayon, mga 63 na yata pesos. O, di ba? Ang laki. So, meron din nag-comment, "Good day, ma'am. Thank you sa pag-mention. Hopefully, maging okay apply mo para sa alam na din namin saan kami pupunta pag mag-cross country din kami. Hopefully, makikilala din namin kayo ng partner ko pag dyan na din ako sa Qatar at ma-meet din namin soon si Ma'am Pearl." Ay, wow. So, ayun, see you din po dito sa Qatar. Hindi ko alam kung nandito ka na sa Qatar, pero see you pa din. And para sa akin, hindi ko inire-recommend na yung agency kung saan kami nag-apply kasi grabe yung ginawa. Hindi naman sa ano, hindi naman sa sinisiraan ko, pero kasi wag na lang muna kayo doon. Pwede sa iba na lang, pero i-try nyo at i-sure nyo na marami talaga silang napapaalis ng mga kababayan nating OFW, lalo na mga Pilipino. So, mamaya ikukwento ko nga sa inyo yan. Tapos, meron din nag-comment dito, magkano po babayaran per person po. So, depende kasi yan sa consultancy at sa applyan yung bansa. Mas maganda kasi kung pupunta kayo mismo sa legit, personal talaga pumunta kayo sa office nila para ma-discuss sa inyo. Kasi mahirap kasi sa phone lang, 'di ba? So, ayun mga kabibs. Nakakagalak lang ng mga puso kasi may mga talagang nagko-comment sa comment section sa dati kong ah vlog. So, sinasabi nila, "Hello ma'am, kamusta? Nakaalis na po ba kayo?" 'Di ba nakaka-touch? Pero sad to say, andito pa rin kami sa Qatar. Waiting pa rin kami sa working permit na lumabas. So, yun yung update ko sa inyo. Tapos, meron din nag-comment dito na, "Hi po, thanks sa information. Ask ko lang po, need po ba magbayad agad?" Actually, nag-comment ako sa kanila. Yun, ang sinabi ko nga na pag nag-inquire lang, wala naman pang bayad. Pero pag nag-proceed na po kayo sa mga requirements, dun po magbabayad agad. Pwede naman kayong pumunta muna dun mga kabibs or pwede kayong tumawag sa kanila, mag-inquire, ganyan. Kung hindi pa kayo sigurado, kung gusto niya lang mag-inquire. Hindi naman kayo pipilitin na magbayad kayo agad, ganun. Nung pumunta kami sa Alba Elite Consultancy at sa One Step Services dito sa Doha, Qatar, hindi naman kami, talagang push na magbayad agad sa kanila, ganun. Hello ma'am, Sel, tinuloy niyo po ba yung pag-apply sa One Step Services? Kasi sa Monday pinapapunta ako doon. Tapos nag-comment ako, wow, ano po apply mo doon at anong bansa? Sana all. So kami din, ngayong this coming Sunday, pupunta kami sa One Step Services. Mag-i-inquire ulit kami sa pangalawang beses. Kasi nakapunta na kami nung una, di ba? Pero lumihis kami ng landas. So, ayun mga kabibs, nabasa ko na lahat ng mga comment nyo. So, proceed naman tayo sa kwento ko about sa pag apply namin, kung ano na ba mong balita. So, ito na nga mga kabibs, magsasalita na ako. Grabe na-touch talaga ako sa mga nag-comment sa comment section ko before sa mga vlog ko. And
may concern din pala kayo sa amin. So, yung update ko sa inyo mga kababes, yun nga, noong May 11, 2025, pumunta kami ng partner ko dun sa sinasabi kong agency na Alba Elite Consultancy. And ngayon mga kababes is September na. Next month mag-October na. So, ang pinakamatagal kasi na process na pag-aantay ng working permit, sabi doon sa consultancy, pinuntahan namin is 4 months to 6 months. So, magpo 4 months na kami ngayong September. So, next month, 5 months. Pero, wala pa rin lumalabas na working permit. May mga ganun palang case, mga kabibs. Kasi, dalawa kasi kami ng partner ko nag-apply, di ba? So, ibig sabihin nun is naka-line up pa kami nun. Ibig sabihin, wala pa sigurong nagsiselect sa mga resume namin mula doon sa Europe na pupuntahan namin. Actually, ang gusto ko talagang mapuntahan is yung sa Croatia kasi talagang mga kaibigan namin dito sa Qatar nandun na. Pero, ang hiring kasi doon sa pinuntahan namin agency is yung Romania. Ang hiring doon is factory or warehouse. So, yun. Pero hanggang ngayon, parang malabo na yata na lumabas yung working permit. Kaya, napag-desisyon na namin ng partner ko na lumipat na lang ng ibang agency. Kaya ngayong darating na Sunday, kasi tamang-tama, sahuran na. So, pupunta kami ng one-step services. Doon na kami magpa-process, magpapaprocess ng mga documents namin. Kasi legit talaga sila mga kabibs. Kasi nga nasabi ko nga na yung ka-workmate ko, meron na siyang visa. Paalis na talaga siya. And kami ba ngayon, nga pa din waiting pa rin sa wala. Yung nasasaktan kasi ako doon sa consultancy na pinuntahan namin is nangako sila, hindi naman pala sa nangako, kumbaga pinangahawakan ko yung salita na sinabi niya na sayang naman yung months na pag-aantay nyo sa wala, diba? Tsaka pagka naman hindi lumabas yung working permit, may refund policy naman kami, which is totoo naman. Actually mga kabibs, ang binayaran lang naman kasi namin is 300 reals. Bale, i-refund nila yon kapag natapos yung 180 days. So, pang 180 days namin sa November 11, pag wala talagang lumabas na working permit, ipoproceed na nila yon na i-refund yung pera namin. So, parang hindi ko naman siya masabing scam or fraud, ganun. Pero, yung expectation kasi, diba gusto mo na makaalis, tsaka talagang excited ka na makaalis at yung mga dapat mong gawin is nagagawa mo na pero naudlot. Pero ayun, hindi din naman talaga namin sila masisisi kasi hindi naman din nila alam, hindi nila hawak kung kailan nalabas yung working permit. Pero kasi mga kababes, ang masaklap kasi line up lang kami. So yun, kapag dito kami sa one-step services, sasabihin talaga namin na hindi kami magpapa-line up. Talagang sure na po kami na gusto namin magpa-process ng mga documents. Kapag sinabi na individual, mas maganda mag-apply para makaalis agad, siguro tatanggapin na lang namin yun. Balitaan ko na lang kayo mga kabibs kung ano yung mga napag-usapan namin. So yun, kasi nag-inquire na rin kasi ako sa one-step services. Yung pinaka-head talaga, pinaka-may-ari ng one-step services, yung Pilipino. Nag-inquire ako, tumawag ako sa kanya kung hindi ba talaga pwedeng maisingit kami ng partner ko this coming December this year. Sabi niya, hindi niya masasabi yun kasi depende daw yun sa paglabas ng working permit. Pero after 2 weeks, lalabas yung working permit. Galing doon sa sales associate nila, tie up daw nila na agency doon sa Europe, Hungary. So yun, pero depende pa rin yun. Nag-hiring daw sila ng both female and male.
Pero mas maganda daw kasi talaga is individual. So, yun. Bahala na kung anong kalooban ni Lord, di ba? Pero, yun nga, balik tayo dun sa dati naming agency. Bago lang talaga sila dito sa agency, mga kabibs. Pati din yung one-step services. Pero napatunayan ko ngayon na mga ilang buwan na nakalipas, mas sigurado talaga akong legit ang one step dahil ang dami na ng mga testimony ng mga kababayan natin na OFW na nakaalis talaga. Eh, dun kasi sa Alba Elite, wala akong nakita na mga kabayan natin na nagpapa-interview, ganyan. Eh, nung nagtanong kasi ako doon sa agency, sabi nila nahihiya daw yung iba, ganyan. Pero ngayon, advice ko sa inyo mga kabibs, lalo na nandito kayo sa Qatar, nasa Middle East kayo, ang daming mga scam, no? Scammers. Kaya siguraduhin nyo talaga na yung agency na trusted, makita nyo na meron talaga silang napapaalis. May video talaga, ganyan. Kasi mahirap magtiwala. Oo, binalik nila yung pera, pero yung pag-aantay kasi, nag-expect ka na darating na yun. Kasi ready ka na, excited ka na eh, di ba? Dapat nga hindi kami magbabakasyon kasi nga balak kasi talaga namin is this year is makaalis na dapat kasi baka pag next year pa, baka mabago na naman yung mga policy tapos tumaas na naman yung mga processing fee nila, di ba? Pero yun nga, nung una pa lang naman, sinabihan kami nung agency namin na yung Romania is medyo matatagalan. Lalo na next year pa naman daw kami, magbakasyon naman daw kami. So, may mali din naman ako sa part na yon. Pero kasi, parang, nitong mga nakaraang buwan, napaasa ako. Sabi niya kasi na by September daw, baka daw lumabas na yung working permit, ganyan. So, parang umaasa ako na magkakaroon pero wala. Yun nga, sabi niya naman sa akin na hindi naman di naman niya sinabi na 100% lalabas yung working permit. Baka lang, kasi nga, isiningit lang daw ng boss niya na, na mapasali kami sa first batch. Pero alam niyo mga kababes, meron din ako mga kababayan natin na OFW na Pilipino na nag-apply din doon sa Alba Elite Consultancy. Papunta sila ng Croatia, factory yung Lego, warehouse pala. So, ngayon, message ko sila, ang sabi nila, waiting na lang sila sa refund ng pera. So, it means, talagang masaklap, wala talaga silang um, maipaalis, no? Kung ba parang ginamit lang nila yung pera. Sorry sa words, pero parang ganun nga. Kumbaga parang naawa rin ako sa mga kababayan natin. Pero napapasalamat pa rin kami na binalik yung pera. Kaya ako kinakabahan din ako kasi darating na November 11. Sana ma-refund ang pera. So yun lang ang advice ko sa inyo mga kababes. Mag-ingat tayo. Ako kasi hindi ako nakinig. Alam niyo mga kababes, may mga dahilan kasi yan. Kahit yung partner ko nagagalit sa akin na hindi ka kasi nakikinig. So yun, merong will kasi yan si Lord, may plano si Lord kung bakit nangyayari lahat ng ganito. So, yung time na rin kasi yun, kailangan ko rin kasi magbayad. What I mean, kailangan ko magpadala ng pera every month, 6,000 mabigat din yun. 6,000 reals. Kasi nga, nag-open na yung bahay ng ate ko. Kumbaga, nagsabay-sabay. So, para sa part ko, kung kayo nasa part ko, di ba maintindihan nyo rin ako, sino ang unahin ko? Yung, yung sa bahay ng ate ko o yung sa pangarap ko? Oo, gusto ko rin naman na matupad yung pangarap ko. Pero, syempre, gusto ko rin na matulungan yung ate ko. Kasi kapag hindi namin nabili yung bahay niya, mapupunta sa ibang tao. Eh, matagal na po kami doon nakatira. Kaya, alam mo yun, yung nai-stress yung utak mo. Pero, ayun, eto na ang result. Walang lumabas ng working permit.
So, kaya lumipat kami sa One Step Services. Lilipat pa lang kami. Kaya balitaan ko na lang kayo mga kabibs kung anong mangyayari. So, kayo, kamusta ba kayo? Nag-apply din ba kayo ng pa-working permit nyo sa ibang bansa? So, ganun talaga, try and error, di ba nga? Ika nga. Kaya pray lang tayo ng pray kung ano yung ibibigay sa atin ni Lord. Kasi hindi naman din natin hawak yung mga mangyayari sa buhay natin eh. Andyan na, di ba? Yung partner ko nga eh, sobrang inis niya, nag-apply siya mag-isa sa One Step Services. Actually, ano na siya eh, pasado na siya sa interview. Kulang na lang espera. Pero, hindi siya tumuloy dahil nga sa akin. Kasi hindi nga kami sabay. Tapos, nag-try din yan sa worldwide connection. Ano na rin ata siya pa-interview pero hindi niya natuloy. Alam mo yun, yung ang dami daw na humaharang. Yun nga. Pero this time, sarili ko muna yung isipin ko. At least, nabili na namin yung bahay ng ate ko, natulungan ko siya. And ngayon, this time naman para sa future ko. Ay, excited na rin ako na makapunta talaga ng Europe kasi ngayon, 26 years old na ako, magto 27 years old na ako this coming December. And magti-30 na ako, 3 years na lang. 'Di ba? Eh, gusto ko rin na bago ako mag-30, gusto ko makapunta ng Europe country kung ano bang meron doon. So, yun mga kabibs, alam ko maraming mga opportunity na nag-aantay doon. So, yun ang dami ko nang na-ikwento sa inyo mga kabibs. Balitaan ko na lang ulit kayo kung ano pa yung mga mangyayari sa mga susunod na henerasyon. Charis. So, ayun nga. Ayun yung balita ko sa inyo mga kabis. Ayun yung update ko sa inyo kung ano nangyari sa in-apply namin consultancy dito sa Doha, Qatar. So, alam nyo na. So, yun lang. Salamat sa panonood. Bye. Sa uulitin.